Sa mga nagtatanong ng bagong update kay Luka Doncic at kay Reeves mga idol, heto na. Nagkaroon nga ng advanced treatment itong si Luka. Pero ayon sa impormasyon, hindi po may gagarantiya na posibleng makabalik siya ng maaga kumpara kay Reeves. Walang duda na mapapabilis ang paghilom ng injury ng isang tao kapag sumailalim siya sa isang stem cell treatment. Kaso nga lang mga idol ay nakadepende pa rin po ito sa katawan ni Luka. So hindi po may gagarantiya na makakabalik siya ng maaga kumpara kay Reeves. Pero mapapadali ang recovery niya. Ngayon kay Austin Reeves naman, mayroon siyang grade 2 oblique strain. Hindi po ito malala at maliit na recovery timeline ang kanyang igugugol. So posibleng makabalik siya ng mas maaga kumpara kay Luka. Again, ito ay base lamang po sa mga eksperto at nakadepende ang lahat sa kanilang katawan. Merong ibang matagal ang pagpapagaling, merong iba madali. Kaya nakadepende po ito sa kanilang pangatawan kung ano ang reaksyon sa gamutan. Ayon naman sa impormasyon galing mismo kay Rich Paul, para sa kanya ay mukhang mauna pang makabalik sa Reeves kumpara kay Luka, in which hindi po ito masamang balita dahil mayroong tulong na darating habang wala pa si Luka. So definitely mga idol, mayroon pa ring positibong balita para sa Los Angeles Lakers para sa kanilang dalawang manlalaro. Kasalukuyang number 1 si Victor Wembanyama para sa MVP ladder mga idol. Pangalawa si Shai Gilgeous-Alexander, pangatlo naman si Nikola Jokic at pang-apat si Luka Doncic. Number 1 si Wemby kumpara kay Shai mga idol sapagkat overall ang kanyang nagagawa, all around the player, hindi lang sa opensa, maski man sa depensa, nagagawa niyang maging best defensive team itong Spurs, kaya sila ang pangalawa sa OKC Thunder. Hindi may tatanggi na magaling din si Shai mga idol, Shai MVP at nagkampiyon sila. Pero kasi pang all-around package talaga itong si Wemby. Pero ngayon mga idol ay posible pang masungkit nitong si Shai ang MVP award sapagkat nagdedelikado itong si Wembanyama na mamiss pa niya ang 65 game rule required ng NBA para makatanggap siya ng award. At syempre ng mga bonuses sa mga kontrata kapag sila'y napili sa All-NBA team. Si Luka nasa proseso pa para bigyan siya ng exemption sa pagkamis niya sa isang laban. Samantalang si Nikola Jokic naman pwede pang makahabol. Pero kung sakaling makakamiss pa siya ng isa o dalawang laban, ay posible na rin po siyang ma-disqualified. Tanging si Shai Gilgeous-Alexander lamang ang nakaabot po sa required. Mayroon na kasi siyang 66 games played mga idol. Kaya matik na kung sakaling hindi po maagapan ni Wemby na makapaglaro ng at least 22 minutes sa kanilang susunod na laban, itong si Shai Gilgeous-Alexander ang tatanghaling MVP sa season na ito.